So Honda Click 150 na keyless. Ito pa yung battery niya. So matagal na itong motor ha. Yan yung charging ito. Pa-starting ko ha. Yan yung charging ha. Bumaba. After natin ma-power appliance method, naglagay pa tayo ng additional load na ganito. Tingnan natin kung anong magiging charging nito upon idling status pagkasindi, no? Start. Kita nyo, kainam. Ganun ang pagbabago sa flow ng kuryente, mga kabegi. Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano i-power appliance method ang Click V2 na keyless. So good day mga kabekis, no? Dito tayo ulit, Becky Works. Ang ituturo ko naman po sa inyo kung paano mag-power appliance ng tama, perfect, na ako ang susundan nyo para sa mga Click V2 na keyless, mga kabekis. So ganito pong gagawin natin, no? So una, syempre alam nyo na, meron tayong relay, Bosch, 5 pin, 30 amp, 12 volts, at ceramic socket na circuit brand original. Unang gagawin nyo, kabekis, pag binuksan nyo yung harness dyan, doon sa relay natin na pang power up, yung 85 nun or 86, ay talin po doon, no? Kung ano yung ignition line nyo o ACC line para doon, magki-trigger, positive. Itatap nyo po yan dito sa direct sa susian. Splice lang po itatap nyo lang siya dyan. Hinangin nyo, make sure walang loose contact. Okay. Ngayon, yung 30 ng relay natin, alam nyo na, lalagyan nyo ng fuse, 15 amp, tas diretso sa battery, positive. Okay, so may negative po yung relay natin. Sabi natin yung 86 or 85, pero sa 86 tayo, as per color coding ako sa socket ko, yung black. Pupunta po yan ng body ground. After body ground, punta po diretso sa battery. Naka-series connection. Make sure original po ang wiring materials, automotive wire. Circuit, Marusen brand, Itaco, IKI brand. Pwede po yung mga yan. After nun, syempre may 87 po yung relay natin. Dalawa output nun. 87 parehas. Walang normally close, walang normally open yon. Yung isang 87 po nun, ang gagawin nyo, di ba dito sa may paakyat, sa may socket ng mga to, meron dyan paakyat, papunta sa panel. Diyan, sasama-sama. Puputulin natin yan. Lagi natin ginagawa, pinuputol natin. Dito po yan makikita, no? Dito. Yung merong socket dyan na ganyan na kulay pula. May makikita kayong solid kulay black dyan. Ayan, no? Putulin nyo yun. Pagkaputol po, so yung pataas po na linya, ang gagawin nyo, dagdagan nyo ng wire, isama nyo sa ignition. Dito sa galing susian, yung black na wire na susian, itap nyo siya doon. Okay, yung pataas yun So yung galing sa baba, yung kaputol, ilalagay nyo po siya dito sa park light. Ito, yung black ng park light, yung linya. Puputulin nyo po yan. So yung pababa nyan, float na yon. So yung sabihin, yung nandito po, galing sa kaputol na to, yung socket papunta dito sa taas, isasama nyo sa park light na kaputol, galing sa harap. Okay na, okay na po yun, wala na kayong gagawin, tapos na yon. Tapos pumunta ko kayo sa likod. Yan. Pag binuksan nyo ho yan, makita nyo, may makita kayong itim dyan na wire na marami sama-sama. May terminal na parang junction. Tapos ito nag-iisa lang. Ito tatlo. Tapos ito isa. Yung isa na yan, putulin nyo. Okay? Pag putol nyo po, may makikita pa kayo isang black wire na nakahiwalay. Ayan. Nakahiwalay po yan. Hindi kasama rito yan Kasama-sama. Dito siya nakahiwalay. Yung pinutol nyo po na nag-iisang wire na yan, itatap mo po siya dito. Sa nakahiwalay na black wire. Dahil yung black wire po na yan, tumakbo po yan, ito po yan. Yung papuntang socket, na paakyat, na pinutol natin, yung kaputol. Siya na po yung kaya shortcut na po. Hindi na tayo tatakbo malayo, balik-balik pa. Yun na po yung tatangayin na niya na yun. Sa power appliance method. Ang masasama po sa linya na yun kasi is yung park light sa harap, plate light sa likod, at yung tail light sa likod. Yun na po ang sinasama sa power up, no? Hindi po yung buong linya. Hindi po. Kasi pag yung ginaya nyo yung B2 ko na hindi keyless, ito nirelayan nyo, sinundan yung procedure, pati po yung mga fuel pump nyo matatangay. Pati yung mga horn terminal signal matatangay. Dapat to hindi ganon. Wala hong balanse doon. Kasi ang fuel pump is fuel pump
hayaan mo po siya sa sarili niyang linya galing ACC ng motor. Dahil pag nagka-problema ho yung mga pailaw natin is madamay pa yung fuel pump. Ibig sabihin, sa power appliance kasi is nakapokus tayo sa ACC, yung mga extra load na mga pailaw, kabekis charger, yung mga ganon. Maliwanag po. Gagawin ko muna, no, tapos papakita ko sa inyo ulit. So, ito na mga kabekis. Nakapakat na, no. Relay, ito yung fuse, safety na dyan. So, ulit, yung 30 ng relay natin, ito, puntang battery. Ito, yung ground ng MDL, ground ng sama-sama. Tatap dito yan, tatap dito, diretso sa battery. Okay na tayo doon. Ngayon, sabi ko kanina, dalawa yung block nito, di ba? Isang AC, ito yung kulay ng ACC line ng Honda Click natin na B2. Yung isang block galing sa susian, yung isang block galing po sa harap. Okay. So itong galing sa susian, mga kabekis, nakita niya may pula. Yung linya po na yan na pula na yan, galing po sa relay ko. Yan yung positive side ng coil ng relay natin para i-trigger, no? Okay, isa. Then dito po, kita niya may wire ako in-extend. Yung paakyat sa taas, pinutol ko yon. Yung galing po dito, yung paakyat po rito, in-extensionan ko, sinama ko siya dyan. Ayan, no? Mapapansin nyo, dalawa yung pula. Yung trigger ng coil ng relay natin sa positive at yung, ito, yung putol na papunta sa taas, nakatap dyan sa susian. Malinaw yon. Okay. So may 87 tayong isa sa relay. Yun yung output ng relay natin. Itong isang block na to, di ba itong isa sa susian, itong isang block sa park light, sa harap. Pinutol ko po yan dulo, sagad nyo. Pinutol ko yan, so naging float. Yung papunta sa baba nakaputol, hayaan nyo na. Ito pong papunta sa harap, sa headlight na park light na linya, itong block. Pupunta po dyan yung 87 ng relay natin. Magkasama sila. At yung kaputol po rito, yung packet kanina dito sa may socket na to, yung kaputol, hinila ko, ayan siya, hinila ko at sinama ko siya doon sa park light. Naging park light din niya. Or yung ACC line na, yung para sa daylight, sa harap. Ngayon, dahil hinatak ko yan at sinama ko dyan, ibig sabihin, ito po i-shortcut na papunta sa likod para matangay mo yung plate light at tail light kasama sa power appliance. Pero kailangan mo muna ditong baguhin. Binuksan mo to, may bugkusan yan na wire. Pag binuksan mo, itim. Tapos ito, may kadugtong dyan na isang wire na black na punta roon sa likod. Pinutol ko. Ayan na, pinutol ko. Then, meron ka may kita pang isang black dyan na nakahiwalay. Hindi kasama dito sa bugkusan na to. Yung pinutol ko na yon na nandito kanina, itinap ko siya sa black na nakahiwalay. Tapos na po, sasara ko na yan. Shortcut na. Yan na yung papunta sa likod na to. So, matatangay na po yung plate light, tail light, at yung standby na ilaw, yung parang pinaka daytime running niya sa harap, kasama na po sa power up. Ngayon, kung maglalagay ho kayo ng switch, ito rin po yung gagawin nyo. Kunyari tie switch, yung trigger po ng tie switch ng park light, doon din pupunta. Ganun pa rin, same. Shortcut na, hindi na itatakbo pa sa likod ng linya para magpatakbo pa ng linya na mag-extend pa kayo ng wire. Dito na lang yung gagawin. Itong block na po na yan, nakaputol na yan. Yung galing sa socket, pag pinutol mo, dito pumunta yan. Yan yung nakahiwalay na block na yan. Siya rin po yan. Dahil yung block na yan, dun sa loob po, nagtap yan dun. At yung lumabas, ito nga nakapasok dito. Kaya pinutol ko. Mawawala na siyang linya sa ACC line, pinutol ko. Ito na yung linya ko. Shortcut. Nagets po ba? Ulitin nyo lang po yung video, mga kabekis, masusundan nyo po. Yun po ang perfect method power appliance ng Honda Click B2 na keyless natin. So ito yung gagawin kasi lahat sa kanya. May dala siyang ganito, passing light, Mofax. Yun, yung Mofax. Dala ng customer yan. Then power appliance. So paano yung sa MDL naman? Kunyari, okay, sa dala niya Mofax. Ganun pa rin yung ginagawa kong power appliance. Ayan. Yung isang 87 po, pumunta po sa common nung switch. Tapos low and high na. Ito dito pumunta. Kasi may brackets siya nito. Dito na mag-i-splicing yan. Ito nakabukas, isasara ko ulit. Magiging malinis ulit. Okay? Ganun ako mag-wiring. Make sure lang po intact. Dahil sa power appliance, so kung susundan nyo ko, hindi ho pwede yung ganon. Plug and play, isisiksik, buong harness, isasaksak na lang, hindi ho ganon.
gusto nyo mag-power appliance at makatain nyo ang perfectong power appliance, sundan nyo po yung video ko. Eksakto, hanggang sa materyales, eksakto. Walang ibang gagamiting relay, maliban sa Bosch relay. Walang gagamiting ibang wire na bulok, maliban sa ginagamit ko. Huwag nyo kong titipirin yung materyales. Dahil sinabi ko lagi, napakaganda ho ng power appliance. Pero pag yan minali mo, at hindi mo sinundan ng eksakto, masama ang epekto niyan, mga kabekis. Okay? So, ganito na itsura, no? Pag marunong ka magbiyak ng harness, marunong ka magkalkal, dapat marunong ka magbalik ng tama. Yung tipong eksaktong bumalik sa dati. Kung paano mo siya kinalas, ganun mo rin siya maibabalik. Ganun kasi ang power appliance, mga kabekis. Nakafocus yan sa wiring installation, hindi sa shortcut, maisalpak, mapailaw. So, ayan po ang power appliance ng B2 na Keyless, mga kabekis. Na mga may alam, good day sa inyo.